Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon pong araw na to, tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, tayo po'y magpuri sa Kanya. Sa'yo lang aking Jesus. Iniibig ikaw aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahanap ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang aking Jesus. Iniibig ikaw aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahanap ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Pilipinas, ikaw. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Mag-alay sa Kanya ng pagsamba. Hallelujah, Jesus. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko, baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo.
Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aking puso, ang aming buhay alay sa pagsamba.
ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lucy po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo? Sana kayo po ay patuloy na pinagpapala ng gawaing ito. Saan man po umaabot ang gawaing ito sa iba't ibang panig ng mundo, sama-sama po tayong itaas ang ating Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay tayong magpuri at sumamba sa Kanyang pangalan at tayo mag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Mahalaga po ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito. My topic today is entitled, What if going to the house of God is not my priority? What if going to the house of God is not my priority? Kapag tinanong ka, anong priority mo sa buhay mo? Anong sagot mo? Marahil, sasabihin mo, ang priority mo sa buhay mo ay family, career, pag-aaral, trabaho, yung future, love life. Ano pa? Marami pang iba. And honestly, lahat ng mga sagot na yon, lahat ng mga ito ay valid. Importante silang lahat. Pero, here is the real question. Where is the house of God in your list of priorities? Ibig sabihin, gaano kahalaga sa iyo ang pagsamba? Gaano kahalaga sa iyo ang pagdalo, pag-attend sa church celebration? Gaano kahalaga sa iyo ang paglapit sa presensya ng Diyos? Minsan, kahit Kristiyano na tayo, we treat Sunday service as optional. Minsan lang, kung walang lakad, kung walang overtime, walang gala, nakakapag-isip pumunta ng church. When we feel like it, kapag sinisipag, there are Christians who do not come to the church celebration regularly.
hindi talaga dumadalo ng regular sa gawain. Ang iba kapag sinisipag lang, kapag naisipan lang, hindi talaga bahagi ng kanilang schedule ang pagdalo sa gawain at panambahan. There are occasional believers. You see them in the church occasionally, not regularly. Ito ang ating pag-usapan sa araw na ito, mga kapatid. What if going to the house of God is not our priority? Paano kung hindi natin priority ang gawain ng Panginoon? Una, you will miss the presence of God. In Psalms 84 verse 10, sabi ng Bible, better is one day in your courts, O Lord, than 1,000 days elsewhere. Sabi ng psalmist na ito, isang araw lang sa presensya ng Diyos ay mas mahalaga pa kaysa 1,000 araw kung saan-saang lugar. Pero kapag hindi mo pinaprioritize ang house of God, you are choosing the elsewhere over His courts. You are trading eternal encounters for temporary entertainment. Yes, God is everywhere. Sa bahay, sa trabaho, sa school. Pero may kakaibang anointing, may kakaibang presence kapag sama-sama ang mga anak ng Diyos na sumasamba sa Kanya, sa tahanan niya. Kapag hindi na natin priority ang house of God, unti-unti tayong nagiging manhid sa Kanyang presensya. Pangalawa, you will miss the power of community. Sa Hebreo 10:25, malino na sinasabi, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Alam mo kung bakit tayo tinatawag na body of Christ? Tinatawag tayo na body of Christ, katawan ni Kristo. Kasi we are not meant to walk this faith journey alone. Ang church ay hindi lang building. Ito ay pamilya. Pero paano mo mararamdaman na may pamilya ka sa pananampalataya kung hindi mo naman sila pinupuntahan? Kung mas pinipili mo ang ibang bagay kaysa makisama sa kanila, kapag hindi mo na priority ang church, you are choosing to isolate yourself. At tandaan mo ito, Satan's greatest weapon is isolation. Kapag nag-iisa ka, doon ka mas madaling atakihin ng discouragement, ng doubt, ng sin, temptation. You need people who will pray for you. You need people who will encourage you, who will protect you. You need people who will worship with you. You need people who will remind you, hindi ka nag-iisa. What if going to the house of God is not our priority? You will miss God's direction and correction. In Psalm 73, verse 16 to 17, when I tried to understand all this, it troubled me deeply till I entered the sanctuary of God. Then I understood. Kapag nalilito tayo, kapag may pinagdadaanan tayo, kapag may mga bagay na hindi natin maintindihan,
Kapag may mga bagay na nalilito tayo sa mga nangyayari sa ating buhay, saan tayo tatakbo? Sabi ng psalmist, nalinawan siya nang pumasok siya sa sanktuaryo ng Diyos. Litong-lito na siya sa mga nangyari sa buhay niya. Pero nang pumasok siya sa sanctuary of God, then I understood, sabi niya. Hindi mo laging makukuha ang sagot sa YouTube. Hindi mo laging makukuha ang sagot sa TikTok o sa podcast. Sometimes, the very word na kailangan mo ay nandoon mismo sa message noong linggo. Pero kung absent ka, you miss it. God often speaks through His house, through worship, through sermons, through altar calls. What if the answer to your prayer was in the message you skipped? Paano ko yung kasagutan sa prayer mo nandoon sa mensahe na bigay ng Diyos na wala ka? Na-miss out mo. What if going to the house of God is not our priority? Pang-apat, your heart will drift away from God. Kapag hindi mo na priority ang church, it's not just your schedule that changes. Your heart follows. Hindi lang naman schedule ang nagbabago, yung puso mo nagbabago. Lumalamig, lumalayo kay Kristo. Jesus said in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung nasaan ang priority mo, nandoon ang puso mo. Kapag mas excited ka pa sa mall, sa gala, sa joyride, sa pamamasyal, kapag mas excited ka pa sa event sa labas, kaysa Sunday celebration, check mo na ang puso mo, kapatid. Kapag mas excited ka pa sa mga bagay sa mundo, kaysa sa pagsamba mo sa Diyos, siyasatin mo ng puso mo. Mga kaibigan, it's not about religion. It's all about relationship. It's about relationship. The more na nilalayo mo ang sarili mo sa tahanan ng Diyos, the more your heart gets cold. Habang lumalayo ka sa presensya ng Panginoon, palamig naman ng palamig ang puso mo sa Kanya. Hanggang sa dumating ang araw na parang wala ka ng gana sa pagsamba. Wala ka ng interest sa Word of God. At parang routine na lang sa iyo ang lahat. Kapag hindi mo na priority ang bahay ng Diyos, eventually, hindi na rin siya priority ng puso mo. Mga kaibigan, mga kapatid. So, anong gagawin natin? What should I do? Kapatid, una, check your schedule. Kung laging nauurong ang church dahil sa ibang bagay, something needs to change. Bakit laging nauurong? Bakit laging nakakancel ang pagpunta sa church dahil may mga sumingit schedule? Kapatid, mali yung priority mo. Ipaglaban mo ang pagsamba mo sa ating Panginoon. Fight for your Sundays. Huwag mong hayaan na maagaw ng mundo ang araw ng Panginoon. Huwag mong hayaan na basta lang maapektuhan ng ibang tao, ng kaibigan mo, ang pagsamba mo, at naibaling mo sa pamamasyal mo. Fight for the Lord's Day. And come expecting. Huwag kang pupunta sa church na para ka lang umattend. Pumunta ka sa gawain ng Panginoon
expecting an encounter with Him. Pumunta ka sa gawain na ina-expect mo yung presence ni Lord. Sabi ng Bible, He who seek me will find me when you seek me with all your heart. Pagpunta mo sa gawain ng Panginoon, hindi lang para umattend ka, kundi dala mo ang puso mo, hinahanap mong presence ng ating Panginoon at matatagpuan mo siya, kapatid. Pang-apat, be planted. Hindi enough na uma-attend ka lang paminsan-minsan. Be planted in the house of God. Mag-ugat ka. Mag-commit ka. Be active. Unfair naman, nagpipray ka kay Lord to bless you regularly and you worship Him occasionally. Unfair naman yon. Be planted in the house of God. Kapag may pagsamba, hindi ka dapat nawawala sa pagsamba. Kapag araw ng linggo, nandoon ka, sumasamba. Pinapadama mo na mahalaga siya sa buhay mo. Be planted in the house of God. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Masaya ba ako kapag Sunday dahil makikita ko ang Panginoon at ang spiritual family ko? O kabigatan na lang sa'yo, burden na lang sa'yo ang pagsamba? Hindi ito condemnation, ito ay paalala, kapatid. Because God is not after your attendance, God is after your heart. Gusto ng Panginoon yung puso mo, hindi lang yung attendance mo. Pero minsan, your attendance reveals where your heart is. What if going to the house of God is not your priority? Then, you are missing the most important person, the most powerful community, the most life-changing presence you will ever encounter. Ngayong araw na ito, ang Panginoon ay kinakausap ka, kaibigan. Kinakausap ka, kapatid. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, bumalik ka. Balikan mo ako. Anak, gawin mo akong priority ng buhay mo. Balik ka kay Lord, kapatid, and commit to love Him. Tayo po yung manalangin. Lord, patawad po kung minsan mas inuuna pa namin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Tulungan mo po kaming maibalik ang tamang priority. Gawin mo pong uhaw muli ang puso namin para sa iyong presensya. Ibalik mo po kami sa tahanan mo. Sa lugar kung saan naroon ang iyong kapayapaan, ang kalakasan at direksyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ating Panginoon, magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.